So yung unit, may motor yan. Sila yung nagbigay ng safety para dun sa motor na yon, sa dalawang motor na yon, isang cooling fan, then yung compressor ng unit mo. So yun yung sinasabi kasi sa ano, yun yung sinasabi sa code na sundin nyo yung manufacturer's nameplate, kung ano yung specification nun, yun ang gamitin nyo, then yun na, safe na kayo. Ayan mga lads, 223. Makita nyo yung 223 dun sa output na yun. Makikita nyo yung, ano, yung pagkakaiba nung full load current sa full load ampere. Umabot ng 45 yung current nitong tatlo unit na to. So, yan yung normal running nung motor mga lods. Ay mga lods, dito tayo sa bumalik tayo sa church. So, may papalitan tayong breaker mga lods. So, nagpabili ako ng 60 amps na plug-in type breaker. So, ano to, GE ba to? Sabi ko GE yung bilin ba para medyo ay mga lods. So may papalitan tayong breaker. Ito yung gamit natin na dala natin. So dinala natin yung holster natin, then multimeter natin. Papalitan tayo ng breaker. Papalitan natin yung breaker dito mga lods. So nagtitrip yung yung main. Bali 30 to 30. So aircon yung laman ng nito, aircon na laman ng panel na to. Ito yung pinakang main. So yung main na to is hindi ko na kasi tinanggal to mga lods. Ito na yung main dati. So 40 amps tong main na to. So paano ba tayo magsasizing ng wire para doon sa mga AC unit mga lods? So paano natin gagawin yung sizing nun? Paano tayo magwa-wiring ng mga AC? Kung anong size yung gagamitin natin na breaker, kung anong size yung gagamitin natin na wire mga lods. So sa AC is ayon sa code, mga lods, kung babasahin niyo yung code, ang AC is nakalagay na lahat ng details dun sa nameplate ng mga lods. Nasa nameplate lahat ng details para kung anong gagamitin niyo na breaker, kung anong gagamitin niyo na wire mga lods. So, nakalagay sa code na sundin kung ano yung nakalagay dun sa manufacturer specification mga lods. So, kung bibili kayo ng aircon, i-check niyo yung manufacturing specification, andun lahat ng details mo. So, lahat na doon. So, dun sa full load capacity ng aircon, dun sa running capacity ng aircon is natin lahat mo. So, silipin natin yung puro carriers yung napalagay dyan lahat mo. Puro carrier yan sa 2, 3, din yun na doon, 4. So, dito, nag-ready tayo ng 3 breaker para dito sa na to. Dito sa mga unit na to mga lods. Then doon is 2 yung naka-ready ron para kung may paglalagyan pa na isa. Yan. Kasi medyo malaki itong na to. Medyo malaki itong area na to. Pero sa tingin ko itong 3 na to is kaya naman na to. Then may mga fan pa rito yan. So, ang lang kasi is, katulad nito is church mga lods. So merong mga consideration na dapat rin dun sa pag magko-compute kayo nun kung ano yung gagamitin nyo na AC. Katulad nga nito is church to mga lods. So, may time is talagang punong-puno yung pinakang building mga lods. Yung building mga lods, may time punong-puno yan. So, i-consider nyo rin yung temperature ng tao para dun sa cooling capacity ng mga AC mga lods. So, kasama yan. Factor yan dun sa isang factor yan para dun sa pagkuha ng computation ng bukod dun sa length and width nung area, dun sa height nung area. So, kaya mga lods, hindi ko na isa-isa yung mga factor na yan na kung ano yung dapat i-compute dun sa capacity ng aircon. So, hindi na natin yan. So, ang natin is ang wire na gagamitin natin dun sa AC, then ang breakers na gagamitin natin dun sa AC. So, katulad yan, 2.5 horsepower itong ganito mga lods. Yan, 2.5 yan, 2.5. So, ano ba yung wire na gagamitin natin yan? So, silipin natin yung condenser unit sa labas mga lods. So, nandito yun sa labas. So, ito yung nilinya natin ng yan. Then, itong box na to. Nadyan na lahat yung yan. 3 unit yan. Tapos, so, hindi na nila pala nilagyan ng to. May mga breakers pa ba yan?
Wala na mga lods. So kung malapit na siguro yung ano, kung malapit lang yung panel dun sa loob, hindi na nilalagyan. So dapat kasi meron dito yan, may mga cut out yan dito mga lods. Yan, katulad yan, wala. So makikita nyo yung installation ng mga AC yan. Ito yung power natin. Ito sana yung connector nung para dun sa cut out nitong unit na ito mga lods. Kaya lang di na nila nilagyan. So ang ginamit nila is yung breaker dun sa loob mga lods. So ayan mga lods dapat mga lods merong ano dito, merong cut out. Katulad niya walang cut out, hindi nilagyan ng cut out. So yung cut out na yon is for maintenance purpose yun nung may maintenance ng unit mga lods. So yun yung purpose nun. Ay mga lods so ito yung specification ng unit na tumulad. So ayan. Ay mga lods. So makikita nyo dyan model name, power source, refrigerant, din na natin alam yan. So power source 230, 60 Hz, one phase mga lods. So single phase lang ang gamit itong unit ito. Ayan yung mga cooling ano niya, power input, ayun power input. Makikita nyo yung wattage niya, yung current mga lods. So ayan. So sa mga gantong AC, sinasabi ko nga nasa code na yan. Article 440, Air Conditioning and Refrigerating Equipment, Multi-Motor and Combination Load Equipment. Multi-motor and combination load equipment shall be provided with a visible nameplate marked with the marker's name, the rating in volts, frequency and number of phases, minimum supply circuit conductor ampacity, the maximum rating of the branch circuit short circuit and ground fault protective device, and the short circuit current rating of the motor controllers or industrial control panel. So basahin niyo yung label, basahin niyo yung mga rating yan, nandiyan na lahat na yun. Sila na yung magbibigay kung ano yung gagamitin mo na wire, kung ano yung gagamitin mo na breakers mga lods. So nandiyan na lahat yan. Ayan, katulad niya mga lods, makikita niyo yung maximum, ang rated input power niya, yung current. Ayan mga lods, makikita niyo yung current. So 14.5 amps, yung rated input current. Then makikita niyo dun sa power input ay mga lods. Yung power input current is 11.3 lang mga lods. Ayan. 9.6 hanggang 11.3 amps. So, ito yung lumalabas na FLZ. Then yung isa is rated input. Yun yung lumalabas na FLA mga lods. So, full load ampere versus full load current mga lods. So ang full load current is yun yung 11 ampere. So correct me if I'm wrong mga lods. Ang pagkakaintindi ko kasi dito is FLC is yan yung power input nung AC. Yung rated input, yung current is yung 14.5. Yan yung pinaka-max niya mga lods. So ang ganitong unit is meron silang mga starting mga lods. So mataas sa starting na mga unit na ganito mga lods, yung may mga motor operated na unit. So yan yung normal running nung motor mga lods. Makikita nyo doon sa rated input, ang current niya is mas mataas mga lods. So 14.5 amps. So yan yung max power niya pag under ng unit mga lods. So ang starting na unit is nagdo-draw ng power yan, mas mataas ang current yan kaysa dun sa stable na running ng motor mga lods. So yun yung paliwanag dyan. So makikita nyo sa current rating, FLC, check nyo yung niya, kung ilang amperes yung check nyo kung anong wires yung gagamitin nyo, 11.3. So kahit 15 amps na wire is pwede mo gamitin dito mga lods. Ang 15 amps is kahit 14 mga lods, pwede nyo gamitin yung na to, wire ng 14 dito sa unit na 2.5 mga lods. So makikita nyo naman yung dyan. Sundin nyo lang yung sundin nyo yung specification ng unit and magiging safe na yung nyo. Yun yung nasa code mga lods. Yun yung nasa code. Then, bakit magagamit ka ng number 14? Then, ang breaker mo ay, so pwede tayong gumamit ng 20 amps na breaker mga lods. 20 amps breaker yung gagamitin natin dito sa to, sa unit na to. So yun yung nasa code mga lods. Yun yung nasa specification ng unit. Makikita niyo yung yung pagkakaiba nung full load current sa full load ampere is magkaiba yung current niya mga lods. So dun sa rated input, itong full load current na to, motor to mga lods, motor to, devices to na meron yung mga safety
para doon sa mga motor na yun, mga lods. Sa cooling ano niya, sa compressor niya, mga lods, meron ng motor yan, meron din safety fuse yan para doon sa ano na yun, doon sa motor na yun. Yung cooling fan, merong safety fuse din yan para doon sa unit, mga lods. So, itong FLA na to is 14.5 kung 20 amps yung ilalagay natin na breaker. Yun yung mag-handle nung starting lang nito, mga lods. Yung starting lang yung handle niya. Mag-i-start siya mataas kahit sabihin mo na umabot ng 20 amps ang starting niyan. Kung number 14 yung wire mo, is okay lang yun sa number 14, mga lods. Hindi yun, kasi saglit lang yan eh. Bali hanggang 3 seconds, 5 seconds, or sabihin mo ng 10 seconds ang starting niyan. Hanggang sa mag-i-stable na yung ano yan, mag-stable na yung running yan na amperahe, mga lods. Kaya mapapansin nyo bakit maliit yung wire, then mas mataas yung rated input, mga lods. So, yun yung paliwanag niya, mga lods. So, hiwalay ang unit dun sa capacity nung dinadala nung breakers ng panel natin, mga lods. So, bukod yung sa unit, then bukod yung sa breaker sa panel, yung safety nila, mga lods. So yung mga lods, magpapalit tayo ng breaker. Makita nyo yung current is 14.5. Sabi nyo ng 15.5 yung ang starting niya. So tatlo yung mga lods, tatlo. So kung 15, 30, 45 lahat. 40 amps lang yung breaker na nato, mga lods. Yung pinaka main niya is 40 amps lang. Sabihin natin 15 amps, magsasabay-sabay sila ng on, is umabot ng 45 yung current nitong tatlo unit na to. So mas mababa yung breaker natin na 40, kaya ititrip niya yung 40 breaker, mga lods. So yun yung pinunda natin ngayon dito, mga lods. So papalitan natin yung breaker, lagyan natin ng 60 amps, then ayun, pasok na yun. Kahit magsabay-sabay na itong tatlo na to, gagana yung, mga lods. I mean, hindi na siya magtitrip. Okay, mga lods, so palitan natin tong 40. So, yung mga breakers na natin ito is 30 lahat, mga lods. So, bakit 30 yung ginamit natin? Bakit di natin sinunod yung sa unit, mga lods? So, makikita nyo yung lugar, mga lods. So, i-consider yung lugar para dun sa installation na gagawin natin. Pwede sila magpalit na mas mataas na, dito, 2.5 yan. Pwede sila magpalit na mas mataas pa dyan, mga lods. Kaya, ang nilagay natin dito is number 10 na wire and 30 na breaker. So, kung ang room nyo is talagang hanggang dun lang sa dun sa unit na yun, pwede nyo gamitin yung kung ano yung specify dun sa nameplate ng unit, is yun yung gamitin nyo. As long na sinunod nyo yung sa nameplate dun sa manufacturer, is safe yun, mga lods. Safety kayo dun. And yun din yung sinasabi dun sa code. Papakita ko yung na dun sa code kung bakit dapat sundin nyo sa manufacturer, mga lods. So yun yung sinasabi kasi yun yung sinasabi sa code na sundin nyo yung manufacturer's nameplate, kung ano yung specification nun, yun ang gamitin nyo, then yun na, safe na kayo. Ay wala din. So ito na yung breaker. So 60 na yung pinalagay natin. So yung 60 na to, then yung wire niya na nakalagay dyan, ang wire kasi dyan is number 6, mga lods, number 6. So, ang 60 amps, then yung wire is halos sakto na rin yan. So, papalitan lang natin itong breaker na to dahil dun sa capacity nun ng tatlong 2.5. So, nakita natin dun sa unit is 14.5 ang kada isang unit dun sa starting nung unit mo. So, yung tatlo is aabot ng 45 amps. So, kaya 60 na yung ginamit natin, wag na yung 40. So, yung 40, luma na rin 40 yan, kaya bumibigay yan. So, tanggalin natin yung 40, palitan natin ito. May power to. So, kung napanood nyo yung video natin, yung nagkakabaw tayo dito. So, naka-direct ko sa mainline ko. Direct sa mainline. Wala tayong patayan. Kaya, konting ingat. Tulad ko yung walang patayan. So, napalitan na natin. Makikita nyo yung to.
So 60 na yung 60 na itong breaker na to. Then 30, 30, 30. So hindi na yan magti-trip mga lods. So i-check pa natin. Try natin na i-open itong mga lods. Pero iiwan ko na lang itong mga lods. So ano na lang natin ang feedback kung ano yung magiging ano. Kasi gagamitin ito sa Sunday uli mga lods. Sunday i-on uli. Kasi mainit talaga mainit talagang panahon mga lods. So kailangan ng dito na aircon. So itong tatlo, subukan nilang i-open yan. Then tsaka yung isa na yun. Yung isa na yun is nakaiwalay naman yun. Itong tatlo lang na to is ito yung sama-sama dito sa breaker na to mga lods. So ay mga lodi. So nakalagay na yung natin. Kunan natin ng ng power. Bolts ang gagamitin natin. Check bolt tayo, check bolt. Ay mga lods. 223. Makita nyo yung bolt. 223 dito sa output na yun. So pare-pare sa mga output yan. 223. Tatanggalin ko. Ayan. So ibabalik ko. 223 mga lods. So ibig sabihin may nare-receive na power dito sa output ng mga AC mga lods. So 223. Yung tatlong breaker. So ay mga lodi. So maigpit na. Pinilitan natin ng 60. So ay mga lods. So ganyan lang yung wire size para dun sa mga split type unit. I mean sa mga air conditioning unit na pinapakabit natin mga lods. So kung susundin natin yung code is ang sabi gamitin natin yung nameplate, sundin natin yung nameplate nung unit mo. Kasi nandun na, nakalagay na dun yung wire na gagamitin, nakalagay na yung breakers na gagamitin mga lods. So ayan mga lods. So pag sinunod nyo yun, isinunod nyo na rin yung code mga lods. So yun yung sabi sa code. So binili nyo yung gamit na may kasama safety yan. So yun yung pinapangalagaan nung nagbenta sa inyo ng gamit na yung mga lods. Na pag magkakaroon ng problema unit is magti-trip yan and hindi yung hindi yung breaker nyo or yung wire nyo mga lods. So yung unit, may motor yan, sila yung nagbigay ng safety para dun sa motor na yon, sa dalawang motor na yon, isang cooling fan then yung compressor ng unit mga lods. So ay mga lodi, so ganyan ang pag-sizing and pagkuha ng breaker para dun sa AC or air conditioning unit natin para dun sa bahay natin mga sa gagamitin natin. So ay mga lodi, so kung hindi pa nakasubscribe, subscribe lang. Click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga events and venues. Para updated kayo sa mga trabaho pinagagawa natin mga lods. So share lang yan, pa-share, pa-comment, and pa-subscribe na rin mga lods. Pa-subscribe na rin. So ay mga lods, uwi na. Ciao!